22. Genesis chapter 22. Basahin po natin ang verses 12 hanggang 14. Genesis chapter 22. Basahin natin ang verses 12 hanggang 14. Genesis chapter 22. Pwede tayong tumayo kapag nakita nyo na. Genesis chapter 22 verses 12 to 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 12 hanggang verse 14. Verse 12, ready, read. And he said, lay not thine hand upon the lad, neither do anything unto him, for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in the thicket by his horns. And Abraham went and looked around, and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. And Abraham called the name of the place Jehovah Jireh, as it is said this day, in the mount of the Lord it shall be seen. So tayo po'y manalangin, let's pray. Diyos sa masalangit po Panginoon, kami po'y dumudulog sa inyong trono. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga privilege na pinagkakaroon niyo po sa lahat ng kalakasan, Panginoon, at inyong pag-iingat, lahat ng provision, Panginoon, at even sa mga problema na nakakaharap po namin, Panginoon. Tuloy po na lahat ng bagay, Panginoon, na aming nararanasan, we can say that all things work together for good. We pray, Panginoon, na hamunin niyo pong muli kami, Panginoon, makita namin ang inyong katangian, at sa buhay namin dito sa lupa, makita na yung Panginoon na bilang isang Kristiyano, dahil anak po ninyo kami, meron kaming Holy Spirit, nandiyan po kayo na nagpipray para sa amin, at ang Diyos sa masalangit po nagpatuloy na nagbabantay. Alam po na, Panginoon, na marami kaming reason to be happy, marami kayong reason, Panginoon, para magpo, Panginoon, sa inyo. At alam po namin, Panginoon, na muli sa pagkakataong ito, dalahin ko po, Ama, na samahan niyo pong muli kami dahil sa inyong pangako, sa inyong salita, na kapag may dalawa o tatlo na nagtipon sa inyong pangalan, kayo po ay nasa kalagitnaan nila. So we pray at we acknowledge your presence this evening. We pray na kayo po mag-work through your Holy Spirit and through your word. Gamitin niyo lamang po ako, Panginoon, na bilang instrumento. Pagpalaan niyo po ang bawat isa, tulungan niyo po kami, Panginoon, at imit niyo po ang aming mga pangangailangan spiritually. At tunay po na muli kayo po, Panginoon, na malalitatin. Kung may mga bagay, Panginoon, na hindi dapat sa aming sa inyong harapan, may mga kasalanan sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Lord God, patawarin niyo po kami, pagnisin niyo po kami, Panginoon. Ihanda niyo po kami, Panginoon, sa gawain po ninyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy magamit, especially sa paggawa ng Panginoon ng inyong kalooban at sa aming gagawin, Panginoon, para sa anniversary. Lord God, I pray na bawat isa po sa amin, mula sa aming pastor hanggang sa pinaka-list na member, patuloy niyo po kami, Panginoon, na bigyan ng kalakasan spiritual. Tulungan niyo po kami at ingatan at ilayo, Panginoon, sa anumang klase ng sakuna, anumang klase, Panginoon, ng temptation, anumang klase, Panginoon, ng kasalanan na magpapabagsak po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging matatag at patuloy na nakikipag-ugnayan sa iyo through prayer at hindi po sa aming pagbabasa ng inyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na palaging gabay niyo po kami sa lahat ng aming gagawin. Pagpalain niyo po muli ang bawat isa sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po tayong maupo. Actually, nang natapos ko yung series about yung how to delight God in your prayer, I'm thinking sa isang series ulit na kasi para focus lang isang isipan na especially maraming may ginagawa sa LBCA, sa LBCI. Ako nag-decide na isang series at hindi ko alam kung paano ko ito tatapusin, kung paano ko ito gagawin, but I'm praying sa isang series yung Names of God that Satan doesn't want. Names of God that Satan doesn't want. May pangalan ng Diyos at huwag kayong maniwala na ang pangalan lang ng Diyos ay Jehovah. Amen? Isa lamang yun sa pangalan ng Diyos. But isa sa pangalan ng Diyos na makikita natin plurality ng kanyang yung person ay yung Elohim na nagsisignify ng plurality. Kapag makikita niyo sa Genesis kung paano ginamit yung mga word na God, yun ay ginamit na Elohim. So may mga pangalan na kinuha yung word na El, kaya merong El Elyon, merong El Shaddai, iba't ibang pangalan ng Diyos. At yung Jehovah, marami rin. Jehovah Rapha, Jehovah Shalom. Magandang pag-aralan. But si Satan, sa mga dinidesire niya, isa sa pinaka-dinidesire ni Satan na pangalan is El Elyon. Okay, the El Elyon, yan ang pinaka-dinidesire ni Satan, the strongest strong one. Gusto niyang kunin yung title ng Panginoon.
that He is the Almighty God. No? So yun ang gusto niyang kunin. But the rest ng ibang pangalan ng Panginoon, makikita yung characteristics ng Panginoon na hindi gustong kunin ni Satan. And one of the name na gustong inayon ni Satan is the name Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Hindi gusto ni Satan na magbigay. Amen? Tingnan nyo yung John chapter 10 verse 10. Very simple yung verse sa John chapter 10 verse 10, and yet makikita natin ang characteristics ng Diablo at characteristics ng Diyos. Ito yung pagpapakita kung sino ang Panginoon Jesucristo at sino ang Diablo. Sabi sa John chapter 10 verse 10, "The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy." Iyan ang Diablo. Iyan ang devil. Ang gawain niya is magnanakaw. Nanakawin niya lahat ng bagay na meron sa iyo. Kukunin niya yung mga bagay na magpapasayo sa iyo someday. Kukunin niya lahat ng mga bagay na pwede mong gamitin para mag-grow ka spiritually at magamit ka ng Panginoon. Marami siyang i-offer sa iyo, but later on, malaki ang kapalit na kukunin niya. He will kill, He will destroy you spiritually. Pero ang sabi ng Panginoon, "I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly." So very different ang kanilang personality. Yung isa gusto mag-destroy, yung isa magbigay ng buhay. Yung isa puro kuha ang gusto, pero yung isa gusto magbigay. At yan ang characteristics ng Diyos na hindi kailanman ninais ng Diablo. Kung gusto niyang kunin ng mga bagay, sa mga bagay na gusto niya lamang, para magkaroon ng pleasure yung sarili niya. Pero ang ating Diyos, kaya niyang ibigay lahat. Kahit yung kanyang sacrifice, yung buhay niya sa cross, kahit ang Diyos Ama na nag-sacrifice ang kanya anak, and yet makikita natin that God is truly a Jehovah Jireh. Marami tayong need. Pero kung ikukumpara sa binigay ng Diyos, kung kayang ibigay ng Diyos Ama sa langit ang kanyang anak, kung kayang ibigay ng Panginoon Jesucristo ang kanyang buhay, kung kayang mag-serve sa atin ng Holy Spirit, then wala tayong magiging reason na hindi tayo makakapagpatuloy dahil lahat ng bagay pwede ibigay ng Panginoon. God is Jehovah Jireh. Si Satan, he is not a provider. He is a robber. Magnanakaw. Kung titignan natin salitang provide, ito ay galing sa dalawang salita na Latin, nang ibig sabihin yung pro. Pag naririnig niyo yung pro, ibig sabihin before. Yung bidere, galing sa salitang vision, nang ibig sabihin, or yung nang ibig sabihin ay vision, yung bidere, at pag pinagsama natin yan, makikita natin see beforehand. So alam ng Diyos, God knows our needs beforehand. Lahat ng need natin, hindi pa tayo sinisilang sa mundo, alam na ng Diyos kung anong kailangan mo. Alam ng Diyos, hindi lang kailangan mo kung anong bagay na mas talagang kailangan mo. Merong isang nagsabi na Jehovah Jireh pwedeng i-translate sa tatlong translation. Yung first is, the Lord will see. The Lord will see. Alam ng Diyos lahat ng bagay dahil tinitignan niya lahat ng bagay. Kung titignan natin kung sino ang mas nakakakilala sa iyo, sometimes hindi ka kilala ng nanay at tatay mo. Maraming alam ang nanay at tatay mo patungkol sa iyo. But maraming bagay pa rin na hindi nila alam patungkol sa iyo, na ang Diyos lamang nakakalam. Sometimes hindi natin alam yung na sa ating asawa o kaya sa ating anak, but lahat tayo, kilala tayo ng Diyos. God will see. Or second is, the Lord will provide. Alam niya yung ating need, alam niya lahat ng ating mga pangangailangan, so siyang bahalang magbigay. Pero isa sa pinakamaganda yung pangatlo rin, yung God will, or the Lord shall be seen. Nang ibig sabihin, makikita natin ang glory ng Panginoon, makikita natin how He will work sa ating mga needs. So this evening, tingnan natin ang ating Diyos as Jehovah Jireh. Number 1, paano siya maging Jehovah Jireh? Paano siya tumugon sa ating need? Number 1, the Lord is sensitive in providing our needs. The Lord is sensitive in providing our needs. He is sensitive in providing our needs. Sometimes kapag tayo nag-usap, halimbawa tayo mga empleyado, tayo mga anak, pag nag-usap-usap tayo, anong madalas na gusto natin pag-usapan? Personal na buhay natin, tama? Di ba gusto mong makipag-usap sa iyo isang tao, huwag ka muna magkwento ng patungkol sa buhay mo. Tanungin mo ang isang tao patungkol sa buhay niya, makikipagkwentuhan sa iyan. Sa soul winning, kuminsan ang hirap magbigay ng gospel. Pagka sinabi mo yung gospel, hindi kagad sila makikinig. Pero pag nagtanong ka anong pangalan mo, gustong-gusto niya sabihin pangalan niya. Anong trabaho mo? Gustong-gusto niya sabihin anong trabaho niya, di ba? Lahat ng impormasyon patungkol sa kanya gusto niyang sabihin. Kahit hindi mo na tinatanong, sasabihin pa, di ba? Ibibida lahat yan.
At kapag pinag-usapan yung need, ang tao very practical itong bagay na ito, makikita natin na gusto nila palagi. Pag pag-uusapan ng kanilang need, very sensitive sila sa kanilang need. Ang bawat tao very demanding sa kanilang need. Pero kapag pinag-usapan ng need ng iba, hindi sila interesado. Tama? Maraming tao na hindi interesado sa iba. Very insensitive sila yung para bang pagpatungkol sa sarili nila, pero hindi sila nagiging sensitive sa bagay na gusto ng yung bang bagay din na ibibigay natin sa iba. Ang Panginoon hindi siya ganon. He is a sensitive God. He is a sensitive God. Siya ay namumove palagi ng kanyang compassion. Makikita natin kung paano mo siya mag-provide. Tingnan nyo kung paano siya ka-sensitive. Number one, makikita natin under dyan, He will not withhold what is due unto you. Hindi niya i-withhold anumang bagay na dinidesire, anumang bagay na karapat dapat sa'yo. Sometimes sa ating mga pag-empleyado, ako minsan, meron akong isang nakausap last time. Sabi niya, tuwang-tuwa daw siya ng yung kanyang empleyado o yung pinaka-employer niya, gumawa ng technique, yung salary niya dahil malaki, ang ginawa nila, hinati sa dalawa yung salary. Tapos ang nire-report, yung maliit. Yung malaki, may binibigay na una, tapos yung kasunod, maliit. Ang nire-report sa SSS, yung maliit, natural, maliit din ang contribution. So sa simula, sabi, tuwang-tuwa siya dahil konti ang kinakaltas sa kanya. Pero nang nag-retire siya, nagulat siya, ang liit ng kanyang pensyon. Doon niya na-realize yung bagay na yun na minsan dyan makikipag-away tayo sa mga bagay na gano'n. Kapag kayong mga na natin, mga pensyon, mga bagay na para sa atin, makikipag-away tayo. Pero ang Diyos hindi niya tinitingnan yung para sa Kanya. Ang tinitingnan niya yung para sa atin. Amen? At sana sa katangian ng Diyos na ito, since tayo ay anak ng Diyos, ganoon din sana katangian natin. Ang diablo hindi siya sensitive, pero ang Diyos natin sensitive. At kailangan din tayo maging sensitive sa need ng mga iba. Sometimes wag lang tayo tumingin sa need natin, tingnan mo yung need ng iba. May mga tao nangangailangan pero hindi mo alam nangangailangan. May mga need sila na hindi mo napapansin dahil masyado kang focus sa sarili mo. Na kailangan mong tingnan yung mga need ng iba. Sometimes ang magulang natin hindi magpapakita ng kahinaan kapag kaharap ang anak, tama? Pero may need ng nanay at tatay natin. Meron silang need na hindi nila sinasabi sa'yo na wala na palang pambili ng pagkain kinabukasan. Kuminsan hihingi ka pa ng pamerienda, gagawa ng paraan. Hihingi ka ng pambili ng sapatos, gagawa ng paraan. Pero sa loob-loob nila, halos na isanlan na lahat ng gamit. Diba? Hindi natin alam yun. Kasi gusto natin yung sa atin lang. Sometimes maging sensitive din tayo sa need ng iba. May mga tao tayong in-expect na kala natin walang pangangailangan. But they need something. Meron silang need materially, may need sila emotionally, may need sila spiritually, na kailangan ka rin tumingin. Amen? Katulad ng Diyos, binibigay niya kung ano yung bagay na dapat sa atin. Sa Psalms chapter 21 verse 2, sabi niya sa Psalms 21 verse 2, Psalms 21 verse 2, Thou hast given him his heart's desire, and hast not withholden the request of his lips. Sino sa inyo may binigay ang Panginoon na patagal mo nang pinagpipray, tapos binigay ng Diyos? He is sensitive sa iyong need. Amen? Sometimes sino sa inyo nakatanggap mo isang bagay, hindi mo pinagpray, hindi mo na in-expect, natanggap mo pa? He is very sensitive. Amen? Amen? And may mga times ito, hindi mo ni-request, hindi mo inisip na parang imposible, pero dahil may desire ka at nakita ng Diyos, binigay. Makikita mo ang sensitivity ng Diyos. He will give your desire. Ang sabi nga sa Proverbs chapter 3 verse 27, kung ito ay utos niya, ibig sabihin ginawa ng Diyos. Proverbs 3:27, Withhold not good from them to whom it is due, when it is the power of thine hand to do it. Kung may kakayanan tayong magbigay, kung may kakayanan tayong mag-encourage, kung may kakayanan tayong gawin isang bagay, huwag na natin hintayin na may mangyayari pa doon. Sabi nga, merong isang kasabihan, madali daw sukatin yung punong nakatumba kaysa punong nakatayo. Amen? Sometimes kapag nakatayo yung puno, hindi mo tinitingnan yung height.
Wala kang concern sa height, pero kapag nakatumba na yun, saka mo lang sinusukat yung height. Saka mo lang sinusukat yung length. Maging sensitive tayo sa need. Number 2, makikita natin that He will give what you lack. Kung ano talaga yung kailangan mo. Diba isang sinabi ng Panginoon sa James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom or anything that you lack, hindi lang wisdom ang applicable dyan, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. In Matthew chapter 7 verse 7, Matthew chapter 7 verse 7, makikita rin natin kung paano mag-ano sa Panginoon. Ask and it shall be given. Knock shall be open. Seek ye shall find. Kung anong isasabi, kung anong kailangan mo, ibibigay yan ng Diyos. Sabi niya nga sa Matthew chapter 6 verse 31, Matthew 6:31 to 32. Matthew chapter 6 verse 31 to 32. Sabi diyan, therefore, take no thought saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For all these things do the Gentiles seek. Pero itong napakagandang phrase, for your heavenly Father knoweth them, or knoweth that ye have need of all these things. Your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Hindi mo kailangan magkaroon ng pangamba na katulad ng mga loss. Hindi ka kailangan magkaroon ng para bang hopeless ka sa isang sitwasyon dahil ang Panginoon kaya niyang ibigay lahat ng iyong need. He is sensitive to your need. Alam na yan. Di ba merong isang talata sa Biblia na nasa bibig mo, na wala pa dyan sa dila mo, hindi mo pa nasasalita. Alam na ng Diyos. Alam na ng Diyos. Number 3, He will give your heart's desire. Yung naging series natin last time, Psalms 37 verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. He will give thee the desires of your heart. He is sensitive in providing your needs. He is sensitive in providing our needs. Are you sensitive sa need din ng iba? Sometimes nagiging ritual na lang, pupunta tayo sa church, upo dyan, kanta, kinig, uwi. Pero hindi natin kinumusta yung ating katabi. Hindi natin kinumusta yung ibang kapatinan. Hindi natin nakita yung need ng iba. Minsan tinitingnan din natin, alam nyo, pati mga workers sa church, tingnan nyo rin, may mga need. Huwag nyo rin titignan na para bang Superman ang ating pastor, amen? We need to pray for our pastor. Pag-pray natin, mayroong mga need na pwedeng dinadaanan, especially kapag may mga anniversary. May mga dadaanan tayo. Kailangan tayo maging sensitive sa bawat isa. Pangalawa, makita natin that hindi lang siya sensitive sa ating need. He is our Jehovah Jireh because He is sincere in providing our needs. He is sincere in providing our needs. Hindi lang siya sensitive. Kuminsan sensitive tayo. Alam natin, pero wala tayong action. Amen? Amen? Sino sa inyo namumove dahil may nakita kang need, pero wala tayong action? We are not sincere. Kung walang action, hindi tayo sincere sa bagay na yan. Number 1, God will, makita natin under that, God will not only give what you want or what you need, but He will give the best for you. Makita natin kanyang sincerity sa buhay natin. Hindi niya lang ibibigay isang bagay sa iyo na hiniling mo. Isang bagay na kailangan mo. Kung minsan ibibigay niya pa kung ano yung best. Sometimes na nasa Pangasinan kami, may mga pagkakataon na gulat kayo, alam niyo yung walang budget, pero ibibigay ng Panginoon kung anong kailangan mong ulam. Yung mga ulam na hindi mo pinapansin. Di ba kung minsan pag pagod ka na, kulang ka na ng dugo, kailangan mo ng talbos ng kamote, man. Minsan kailangan natin yun. Minsan hindi natin pinapansin yung mga bagay na yun. Pero pag na-discover mo, at natikman mo yung, ewan ko kung natikman yun yung adobong kamote, yung talbos ng kamote. Tapos nilagyan mo ng konting ano yan, ay kapag may nakuha mo yung sabaw nun, tapos nalasahan mo yung ano nun, hahanap-hanapin mo. Doon mo marirealize na kailangan pala ng nutrients na galing sa halaman dahil puro ano na tayo. And later on, makikita mo may mga problems pero may pinoprovide ang Panginoon.
Yung isa sa pinakamasustansyang gulay na hindi gusto ng mga young people, okra. Pero pag na-discover mo, yung pinakasustansya ng pambira, no? Masustansya yung okra. Maraming way para hindi, kung ayaw mo madulas, nasubukan nyo na yung prinito nyo yung okra para hindi madulas. Iprito mo, hindi yan madulas. Kung ayaw mo nang nilagay, prito mo ng konti. Hindi yan madulas. Pero pagka nakita mo yung alam ng Diyos kung ano yung best. Sometimes may pinapadaanan sa atin. Sometimes may mga mahihirap tayong dinadala. But binibuild ng Panginoon ng ating muscle. Hindi natin alam kung ano kanyang purpose. Pero isa lang masasabi natin na pwede natin panghawakan. Ang salita ng Diyos may sinasabi patungkol sa kanyang pagkalinga sa atin. Jeremiah chapter 29 verse 11. Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11. Nasabi sa Bible, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Di ba nakakatawa, no? Marami sa atin, hindi tayo organized, amen? Amen? Hindi tayo ganun kaplanado sa buhay natin. Kuminsan may mga pagkakataon sa buhay natin na, sige, kamot may na lang. Gagawa ka, gigising ka, wala kang plano, matatapos ang araw, parang wala kang na-accomplish, wala kang plano. Pero nakakatawa ang Panginoon, wala kang kaplano-plano sa buhay mo, pero ang Diyos may plano sa buhay mo. Meron siyang expected end. Ginagabayan ka, kuminsan sa tigas ng ulo mo, kailangan ng patak, kailangan ng pamalo, pero gagabay pa rin para ilig tayo. Alam ng Diyos yung kanyang ginagawa para sa atin. Kuminsan napapalo tayo, kuminsan may problem. But ang sabi ng Panginoon, "I know the thought that I think toward you, said the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an expected end." Ibibigay niya sa atin yung i-expect natin. May dalawang estudyante na dahil sa kanilang pag-aaral, ang pera na lang nila $10. Wala na silang pambayad dun sa boarding house, pambayad sa school. At dahil sa 10 piso na lang yung, sa $10 na lang, no? Amerikano kasi ang nito, no? $10 na lang yung kanilang perang dalawa. Ayaw nilang gastusin. Then pumunta sila sa bookstore, mahilig sila sa aklat. Ayaw man nila. Pero pinilit pa rin nilang binili yung isang aklat. Hindi sinabi kung magkano yung amount, but less than $10. Not knowing. No, not knowing. Ang need nila around $2,000 para sa kanilang tuition fee, para sa kanilang boarding house. Not knowing yung binili nila ng less than $10 na book. It worth $4,000. Na very pala yung book na nabili nila doon sa isang parang ukay-ukay, no, used books na at natabayaran nila yung kanilang tuition fee, nabayaran nila yung kanilang pangangailangan sa boarding house, nakabili pa sila ng used car, no? So just imagine kung paano mag-provide ng Panginoon. Kuminsan, naalala niyo yung kinento ko sa inyong security guard na wala na siyang bala, wala siyang pambili. Tapos nagre-reklamo siya sa asawa niya dahil sa sobrang tight ng budget, hindi siya pinagbigyan ng bumili ng bala. At siya ay magsisecurity sa isang matinding bangko na, no? Sabi niya, pag ako namatay, ang sisisihin ko, ikaw hindi mo binigyan ng bala, pambili ng bala. Pero nang siya ay nagbabantay, may magnanakaw na pumasok na dumampot sa kanyang baril. Dahil alam niyang walang bala yung baril niya. Ang lakas ng loob niya, habulin yung magnanakaw ng batuta niya. Lahat na nakakita, sabi ng mga nakakita, ang tapang na security guard. Magnanakaw ng may dalang baril, hinabol ng batuta. So naging bida pa siya, pero hindi nila alam yung lakas ng loob niya dahil walang bala yung baril. Sometimes may mga problem tayo na pwedeng daanan. Ilalagay tayo ng Panginoon. Pero alam ng Diyos kung ano yung expected din natin. Amen? Sometimes we will feel, yung number 2, mapipil natin to, that God is insincere. Sometimes we will feel that God is insincere through the circumstances that we are facing. But later we will see ourselves, or yourself to close to God in order for you to hear the heartbeat of God. Ano yung isang pinaka-best position na makikita natin sa mga disipulo ng Panginoon? Yung position na ginawa ni John the Beloved.
yung nakalin siya sa bosom ng Panginoon, na naririnig niya yung heartbeat of the Lord Jesus Christ. May mga problems tayo, di ba? Naalala nyo, nang bata pa tayo, nang bata pa kayo, kapag may problema kayo, sinong lalapitan nyo? Nanay. O kaya, kung malambing ka sa tatay mo, lalapitan mo yung tatay mo. Iiyak ka sa lap niya. Iiyak ka, iyayakap ka. Then later on, maririnig mo yung heartbeat ng father mo. Mararamdaman mo yung hug ng father mo. Mararamdaman mo yung pagbuhat niya sa'yo. At mararamdaman mo yung pag-ibig sa'yo ng magulang mo. Yung pag-iyak mo, kahit na masyadong matindi yung sakit, yung pag-iyak mo, tatahan. Amen? Ganon din tayo kuminsan. Ang sabi nga sa Habakkuk, tingnan nyo yung Habakkuk chapter 1. Ang Habakkuk chapter 1, nagsimula yan sa isang talata na matitingnan nyo, very dull yung pinakasimula ng Habakkuk. Habakkuk chapter 1 verse 1. Pero makikita natin kung paano nag-end ang Habakkuk. Doon sa verse 1, tingnan, the burden which Habakkuk the prophet did see. Kita niyo yung word na burden? Meron siyang burden. Meron siyang kabigatan. Pero nang sinabi niya sa katapusan ng Habakkuk, bagamat hindi niya maunawaan yung istorya, hindi niya maunawaan bakit nangyayari sa bayan ng Israel, ang mga problema na kanilang kinakarap. Sabi ni Habakkuk sa chapter 3 verse 17 to 19. Habakkuk chapter 3 verse 17 to 19. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fall, or shall fail, and the field shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the Lord of my salvation. The Lord God is my strength, and He will make me feet, or make my feet like His feet, and He will make me to walk upon my high places. Hindi natin maunawaan ng Diyos, hindi natin maunawaan ng Kanyang mga ginagawa. But someday makikita natin, God has a plan for us. Amen? Genesis chapter 50 verse 20. Genesis chapter 50 verse 20. Every time nababasahin mo to, kapag sinubaybayan mo yung buhay ni Joseph, iiyak ka sa bandang chapter na to. Amen? Yan ang chapter na iiyakan mo dahil dun sa matinding, alam nyo, mas matindi ang drama dyan kaysa sa TV. Amen? Yung drama na makikita mo kung paano nag-work ang Panginoon sa verse 20, sabi, but as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive. Hindi niya alam yung dinaanan niyang hirap, pero hindi niya alam na yun ang magliligtas sa kanyang sambayanan. Maraming pwedeng gawin ng Panginoon. We need to go through the trial and wait for God and see the wonderful plan of His work. Tingnan lang natin kung paano siya mag-work, amen? Ganyan ang ating Panginoon. He is sensitive to our need, to providing our need. He is sincere in providing our needs. Alam niya kung ano yung best. At makikita natin yan. At sana ganun din tayo. Kapag merong need ng iba, hindi lang tayo nagiging sensitive, kundi ganun din tayo na meron tayong gagawin. Even small thing na pwedeng magbigay ng encouragement sa bawat isa. Gawin natin, amen? Then last, the Lord is secure in providing our needs. The Lord is secure in providing our needs. One of the greatest problem ng tao ngayon, insecurity. Insecurity. Madalas tayo ay insecure. Madalas kapag may bagay na gusto tayo, gusto mo ibibigay sa'yo. Pero kapag ikaw na magbibigay, bakit may mga pagkakataon na sa ibang bagay ang dali natin magbigay? Pero sa tamang bagay, hindi na, ang hirap natin magbigay. Amen? May mga pagkakataong ganoon na tinitignan natin na akala natin tayo mawawalan. Akala natin na kapag ginawa natin ito, tayo yung nawalan. Pero hindi natin alam yung konsepto ng Diyos. Isa sa pinaka-secure na nabuhay dito sa lupa, ang Panginoon Jesucristo. Kaya niyang hubatin yung kanyang pagka-Diyos para provide yung ating need. Hindi na insecure ang God the Father na binigay niya ang kanyang anak at hindi niya itinulungan niya sa cross. Ang sabi nga sa Bible, tingnan niyo sa Romans chapter 8 verse 32. Romans chapter 8 verse 32. He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give to us all things? Kung binigay niya yung kanyang pinakamamahal, no? God did not spare what?
or even what is most precious to Him. Makita nyo yung isang bagay na makikita natin sa Panginoon sa Diyos, hindi siya insecure. Sa bawat gagawin niyang pagpuprovide ng need natin, He is very secure. He is secure. Hindi niya tinitingnan na siya yung mawawalan, kundi tinitingnan niya na kapag tumulong siya, babalik din sa kanya yun. Kuminsan kapag nakapokus na lang tayo sa ating sarili, parang tubig yan eh. Di ba ang isang tubig sa sapa na walang lagusan at hindi nagbibigay? Hindi nagkakaroon ng tama hindi napapalitan ng tubig? Ano nangyayari? Stagnant, dead water, at kapag dead water yan, nandyan lahat ng karumihan. Nandyan lahat ng, dati merong, doon sa Malabon, nakatira kami sa Malabon, meron akong paboritong laro doon sa kapag bumabaha. Di ba pag bumaha, may mga bahay na lalalim, tapos magkakaroon sila ng stagnant na water dyan, kahit na tag-araw na, mayroon pa rin tubig dyan. Tapos magiging kulay green na yan sa sobrang lumot. Tapos, sa sobrang yan, pag nagtapon ka, nagbabago yan ng kulay. No? Meron kaming ginagawa dyan, magtatapon kami, magkakaroon ng parang puti-puti, tapos habang pumipipi kaming gano'n, sumasabay na nagwawala-wala. Parang may magic, pero sa totoo lang, ang dumi-dumi nun. Minsan magbabato kami ng bato na flat para tumalon-talon ng gano'n. Pero isa yun sa place na bawal namin puntahan. Dahil kapag pumunta kami doon, palo yan, dahil napakarami. One time, ginawa ko nagkaroon ako ng dare na move. Dahil gusto kong makuha yung laruan. Merong isang lalaki na ang dami niyang laruan, pero very siya, yung tuso siya. Sige, bago ko ibigay sa itong laruan, pulutin niyo kung saan ko ilalagay. So, kanya-kanya nang lagay. May ilalagay siya sa mataas, aakitin ng mga makakasama ko. Hindi ko makalimutan yung nilagay niya sa isang lumang inidoro. Hinulog niya at talagang kinuha. Ako ang ginawa ko yung lumakad ako dun sa baha. At yung time na yun, matindi yung ko dun dahil kapag nasugat ako dun, lahat ng klase ng dumi na ipon dun. At kapag may sugat ka, lumusong ka dun, ikaw din ang magsasuffer. Bakit stagnant? May mga ibang Kristyano, masyado ng insensitive, masyado ng insincere, masyado na insecure, na hindi na nila nakikita yung need ng iba. Kailangan natin, ganun din tayo sa Panginoon dapat. Ang Diyos natin, tayo ay anak ng Diyos, amen? Anak ka na ba ng Diyos? But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Then if you are son of God, kung paano ng ating Diyos ay Jehovah Jireh, dapat ganun din tayo bilang Kristyano, amen? Amen? Kunin natin yung pangalan Jireh. Sarap ang ganda magpangalan ng Jireh. Kung sino magkakanak ng lalaki? Jireh. Pero ang ganda yan, ipamuhay natin. Ang sabi sa Matthew chapter 16 verse 25, "For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it." Pwede mamaya pag mag-pray tayo, baka may i-remind sa iyo na tao. Maaaring mayroong mga taong ilagay sa isipan mo na kailangan natin mag-pray. Katulad nga ng awiting kanina yung special number, I pray sa Laloma, sa ating church. May masasabi tayo that we are praying for someone. At may magsasabi mga Kristyano, hindi ko alam kung sino nagpipray sa akin, but someone is praying for me. Isang bagay na pwede natin gawin na encouragement, yung prayer. Gawin natin. At kung meron tayong magagawa sa mga taong nakita natin na nire-remind tayo ng Panginoon, maging sensitive tayo. Maging sincere tayo. At higit sa lahat, maging secure lang tayo. Ang security ganito. Secure tayo dahil alam natin na kapag may ginawa ka sa ibang tao, babalik at babalik sa iyo. Amen? Give and it shall be given unto you. At kung anong ginawa mo sa ibang tao, gagawin din sa iyo at babalik sa iyo. Bilang pagtatapos, si Satan, ulitin ko, si Satan ayaw niya ang pangalang Jehovah Jireh. Hindi niya characteristics ang magbigay. Ang characteristics ni Satan, kumuha lang ng kumuha. Makinabang na makinabang. Pero ang Panginoon, really, nagbibigay. Really, nakikita yung need ng iba. Ngayong gabi nito, saan grupo ka?
Anong dinidesire mo? Are you desiring the name Jehovah Jireh? Hindi natin kukunin yung title na Jehovah Jireh. But do you desire na magkaroon ka rin ng characteristics ng Diyos na katulad niya ng Jehovah Jireh? A sensitive, a sincere, and a secure God sa kanyang pag-provide ng need ng iba. Tayo po'y manalangin, let's pray. Diyos,